Hi! Good morning, hello, magandang umaga, magandang araw. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Sa puntong ito, bibigyan po natin ng kaliwanagan itong panibagong video na inihayag at na iparelease po ni Saldico patungkol sa tandem ni Marcos Jr. ng kanyang anak na si Sandro Marcos at nila Martin Romualdez. Bibigyan po natin ng detalye o pagbubuo ng pagdudugtong at pagtatagni ang mga nai-release na ilang detalye ni Saldico hinggil po dito sa usapin kung paano gumalaw ang malaking sindikato ng pandarambong sa Kabanang Bayan na ang kanyang itinuturo po ay si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Pero ngayon lumalabas na pati pala si Sandro Marcos na anak ni Bongbong Marcos Jr. at kongresista po sa Ilocos Norte ay kasabwat din sa malakihang mga tinatawag na insertions by the billions of pesos. Ang unang detalye na binanggit ni Saldico po ay ang pagpapadala niya ng confidential letter noong February 2025 ngayong taon matapos po siyang nasita ni Marcos Jr. Hinggil sa kung bakit hindi kaagad maipatupad ang mga deliveries ng at least 2 billion pesos kada buwan na remittance ang tawag ni Saldico at mga insertions na hinahanapan pa ng butas ni Saldico kung papaano ipasok ang gustong ipatago na insertion sa budget ni Ginoong Marcos Jr. At hindi pa nailalahad kung ano po ang nilalaman ng kanyang confidential letter sapagkat ito ay parang reaksyon niya matapos na nagalit si Marcos Jr. kung bakit hahatiin ang 100 billion pesos na pinag-utos niya na dapat ay ilagay lahat ang 100 billion pesos doon sa tinatawag na DPWH additional projects. Subalit sabi ni Saldico, bubukol at mapapansin kaya gusto sana niyang hatiin papunta po sa unprogrammed appropriations. Ang kaibahan po niyan, pag inilagay sa unprogrammed appropriations, hahanapan mo pa po yan ng pundo para ma-justify mo na ipaparelease mo or ipa-implement mo ang mga nasa unprogrammed appropriations. Usually, nanggagaling yan sa pag-loan ng gobyerno o kaya mga bagong revenues o buwis o kaya sa mga savings. Kagaya po ngayon na hinahanapan si Marcos ng 117 billion pesos. Ano ba talagang figure? 107 billion pesos o 117 billion pesos na mula sa savings o nakatalaga doon sa standby na pundo ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ito po ang ginagamit na insurance fund sakaling magkaroon ng bank run o nag-collapse ang isang bangko at kailangan magbayad ng mga insurance minimum of 500,000 para doon sa mga nagdeposito kapag naging legal ang batayan sa pag-collapse ng bangko. In other words, bumaba ng halos 32% daw ayon sa mga bankero o mga bankers na nakakaalam sa ganitong pundo na kinuha nila Marcos noong last year, 2024, sa halagang 107 billion pesos. Walang pagpapaliwanag. Malamang ito ay ipinundo doon sa unprogrammed appropriations na karamihan din mga flood control projects. Number 2, nanggagaling din po ito sa savings na kinuha nila sa PhilHealth na accordingly inamin nila 60 billion pesos at pinapabalik na nga sila sa kanila ng Supreme Court at sabi ni Marcos ibabalik daw nila ngayon sa 2026. Subalit hindi naman nakita kung nadagdagan ng additional 60 billion ang budget ng PhilHealth para ma-reinstitute ang 60 billion na kinuha nila Marcos.
So ang lahat ng ito po, nasa proseso ng pagpapaliwanag ni Saldico. Pangalawang punto, sabi niya, para hindi halata na dumidiretso sa bahay nila sa Forbes Park, sa South Forbes, itong binabanggit ni Ginoong Saldico, nagpakuha o nagpabili ng bahay si Marcos Jr. Siyempre, ang halaga ng bahay dyan sa loob ng Forbes Park, mamahalin, pinakamahal, isa sa pinakamahal na subdivision, siguro hindi bababa yan sa 1 to 2 billion pesos ang pinakamababa, billion. Sa may Tamarind Street, o basta Tamarind, no? Kasi yung kina Martin Romualdez na sa Nara. Okay. So may ilang bahay dyan sa loob si Romualdez, pati sa Manila Polo Club, no? Napakamahal, billions po mga bahay dyan. At upang gawin po na budigahan o delivery drop-off point. At ang itinuturo ni Saldico, si Jojo Cades, na siya po, undersecretary ito sa DOJ, subalit nang sumambulat ang pangalan po niya, kahapon at ilang araw na o ilang beses na binanggit ni Saldico sa kanyang revelations, ayaw pa rin po paimbestigahan ito ng DOJ. Meaning nandyan pa si Undersecretary Jojo Cades, hindi po ito nag-resign, kasama sa pagre-resign o pagpapaalis kay Yusek Adrian Bersamin, kay Executive Secretary Bersamin at kay Budget Secretary Amina Pangandaman, at ito pang si Traigib Ulaybar na rumored to be nasa intimate na ugnayan dito sa isang mataas na opisyal ni Marcos, no? Mataas secretary level sa cabinet. Kung kaya nakakapagmaniobra sila, accordingly kay Yusek Bernardo, nila Lolo Lucas Bersamin. Ito pang hindi binubulgar ni Saldico. Ini-installment sila ni Saldico, no? Killing Me Softly nga ang title ng videos niya eh. Kasi ibinubulgar niya, ngayon nga lang natin nakita na si Sandro Marcos din ay mayroon palang mahigit 50 billion pesos insertions mula sa budget 2023, 2024 at hanggang sa 2025. At parang nag-aastang anak ng hari at kaharian nila ang buong Pilipinas at pagmamayari nila ang kayamanan ng buong mamamayan at ng buong gobyerno para makapag-utos si Sandro na sa 2023 budget ipagtabi siya ng 9 billion insertions. Sa 2024, according to Saldico, 20 billion plus. At sa 2025, 21 billion plus. Nagalit siya, hindi man tinumbok ni Saldico kung saan kinatay o binawasan ng mga 8 billion pesos ang kanyang insertion. Kaya kinumpronta daw ni Sandro Marcos si Martin Romualdez, ang tiyuhin niya, bakit gano'n ang ginawa ni Saldico? Pinakialaman niya ang insertions ko, kaya kailangan kong ibalik ang mga around 2 billion pesos dahil nakapag-cash advance na sa mga kontraktor. Yan po ay nasa revelations ni Saldico na hindi natin nalalaman na mayroon palang sariling diskarte ng insertions itong anak, nakababatang anak o napanganay na anak o ang nakababatang anak ni Marcos na si Sandro Marcos bilang kongresista ng Ilocos Norte. So aside po doon sa confidential letter na ilalabas daw ni Saldico tungkol sa kanyang reaksyon sa pagsita sa kanya ni Marcos na wag na ninyong pakialaman ang aking mga insertions, wag niyo akong pigilan. Kumuha kayo ng inyong insertions pero wag niyo pakialaman ang insertions ko. At wag ka na makialam sa budget. Ginanon daw siya ni Marcos bago siya umalis noong May 2025 or July 2025 nang medyo malabo na ang kanyang role dito kay Martin Romualdez at kay Marcos bilang matadero, chief executor, bodeguero, bankero nila at taga-tirada sa mga operations ng pangungulimbat at pandarambong. So, si Sandro Marcos in-expose din ni Saldico. Ang pangatlo, maliban doon sa bahay na pinabili ni Marcos sa Forbes Park sa halagang mahigit 1 billion pesos, gagawin lang na drop-off or transit point kung saan doon po
i-receive ni Undersecretary Jojo Cades according sa revelations ni Saldico ay ang pang-apat. Ito pa ang nakakabahala. Hindi pa nakontento si Marcos. According to Saldico, sa 100 billion na pinag-utos niyang insertion sa 2025 budget, sa 2026 budget may 97 billion pesos pa na ipinasok si Marcos na flood control din po. At ito ay nakatago din sa DPWH. At ginawa din ito ni Manny Bunuan bago pinatakas si Bunuan. So, ibig sabihin po, nakita pa ni Saldico ang 97 billion pesos na insertion ni Ginoong Marcos. So, 100 billion sa 2025, 97 billion sa 2026 budget. At hindi po ito nabusisi. At mayroon pa siyang binanggit at ito ay hindi rin tinanggi ni Marcos. Nasa 2025 budget, pinasukan din ni Marcos ng 5 billion additional insertion. Wala po yon sa National Expenditures Program nila. Ang Office of the President, 5 billion. Kay Martin Romualdez, 17 billion pesos. Sa office para sa admin and operations ng House of Representatives, 17 billion pesos. Insertions po ito hindi pa po ito flood control project. Ibig sabihin po, ganun kalawak ang mga halos mga operations kung papaano nagkakaroon ng karga. Insertions, kinakarga mo. Kaya po, lumulubo ang budget. Kung titingnan, hindi bababa sa 250 billion taon-taon hanggang 300 billion ang minimum na mga insertions kay Marcos, kila Romualdez, kina Saldico sa sindikato ng mga kongresista at pati pala ang mga senador. And of course, kasama ang ilang cabinet secretaries ni Marcos, which it appears now may involvement din. Sila Bersamin at sila Jojo Cades na undersecretary at si Adrian Bersamin at sina Pangandaman. Very elaborate, no? Very systematic. At hindi pwedeng hindi ito alam ni Marcos sapagkat papaniwalaan ko po ang mga budget experts na nagsasabi. Like former Budget Secretary Butch Abad. Sabi niya, the President can always see na ang budget ay lumobo, nabago, at may mga isiningit at may mga binura. Kasi nga nagrereklamo si Marcos kay Toby Chanco na binabawasan ang mga foreign development assisted projects na mga foreign funded, kailangan may counterpart ang gobyerno dyan para ipagpatuloy. Halimbawa, Japan International Cooperation Agency, kailangan po mayroon kang counterpart. For example, the project sa mga subway is mga, magpalagay mo 400 billion, ang counterpart ng gobyerno ay 100 billion. So 500 billion lahat. Pero binabawasan ito nila Saldico sapagkat wala sila mapaglalagyan ng mga inuutos ni Marcos at saan kukunin kung sa DPWH mo ikakarga, line item budget dapat yan. Eh syempre kumakaltas din at kumakamada din si Saldico at ang iba pang mga sindikato sa DPWH. Sa House of Representatives, ganun din si Romualdez. Kaya, ang una nilang tinitira, yung mga foreign development assisted projects, binabawasan nila ang counterpart of the Philippine government sa budget. So for example, every year kailangan natin mag-allocate ng 250 billion, ginagawa lang nilang 100 billion. Ang 150 billion, doon kakamadahin. Ilalagay nila sa mga insertions. Pagnanakaw po talaga yan, mga kababayan. Sapagkat ang isang proyekto na nakatalaga na dapat ipagpapatuloy, madidelay o kaya mapupurnada. Kagaya ng ginawa ng gobyerno ng South Korea, hindi nila itinuloy ang worth 27 billion pesos na project kasi hindi sigurado na may counterpart, pero idideposito ng South Korea ang pundo. I think the counterpart of the government will be 3 billion or 4 billion sa development yata ito ng mga airport at ports na projects, no? So hindi itinuloy ng South Korean government na tudong itinanggi nila Marcos, nila Ralph Recto.
Pero hindi naman po lalabas yun sa South Korean news kung hindi po totoo. Yan pong ibig sabihin, ang nasa sakripisyo ang mga foreign development assisted projects dahil kinakaltas ang counterpart at according to Saldico, kinakamada nila para ma-accommodate ang mga insertions ni Sandro Marcos, ni tatay niya. To the disadvantage, dihado ang taong bayan sapagkat nawalan po ng suportang pundo ang mga pag-develop ng port, airports, MRT, mga train, pati po ang mga tulay na malalaking proyekto, nawawala ng pundo. Subalit pinapayagan ni Marcos ito na mangyari kahit pailing-iling ang kulukoy. Sapagkat basta ma-accommodate ang kanyang mga insertions in the guise of flood control projects karamihan. Dahil madaling itago, madaling mawala, at madaling i-justify force majeure kapag nagkaroon ng pagbaha. At isa pa pong nasasakripisyo din, halimbawa, nawala ang 10 billion pesos binura para sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, para sa pag-upgrade ng technological and war capabilities and defense capabilities ng ating sandatahang lakas at ng ating buong defense and security sector. Mandatory dapat yan ay at least 10 to 12 billion pesos every year hanggang sa matapos po ang target nila hanggang 2026 sana yan, ay dalawang budget cycle na wala po at kinukuha ang 10 billion pesos na modernization program sa Armed Forces of the Philippines. At ganun din, kinuha ang 74 billion pesos ng PhilHealth na budget, zero budget eh. At dapat may 74 billion pesos yon. Dahil nag-zero budget at ang nagmaniobra si Grace po, maliban pa to sa 60 billion pesos na kinuha ang savings ng PhilHealth. Ganon po ang epekto ng insertions na ito. Ang mga priority projects and appropriations na para po sa Defense Department, sa security sector, para po sa kalusugan, sa public health insurance, para po sa education sector, kinag-cut din po ng mga almost 64 billion pesos for tertiary education and elementary and high school. Kaya po hindi natuloy ang mga computer support facility upgrade at iba pang learning facility upgrade na para sa high school and mga elementary para makatulong sa karagdagang learning materials at iba pang pangangailangan, no? To the point na out of 1 year na budget, ang naipatupad lang ng DPWH kaysa kanila man inilagay ang school building development, 23 classrooms lang. Samantalang sa panahon ni Rodrigo Duterte, every year hindi nagbumababa sa 15,000 classrooms to 18,000 classrooms. Ang kayang maipakonstruct kay Marcos, 23 lang. At nagulat ang DPWH, si Vince Dizon pala. 23 o 2,300 o 23,000? 23 lang. And to mind you, mga kababayan, 142,000 ang shortage o deficit sa classroom sa elementary at high school sa buong Pilipinas. Tapos ang ipapakonstruct na classroom, 23 lang. Samantalang kaya namang magpakonstruct between 15,000 to 18,000 on the average, the way it was showed during the time of former President Duterte, para man lang maibsan ang kakulangan o kawalan ng mga silid-aralan sa ating pampublikong mga paaralan sa mga mahigit po 20,000 na mga mag-aaral sa high school at elementarya. My goodness. This is too much, mga kababayan, na pagkagahaman, no? In-expose ito lahat ni Saldico na ang insertions dito siya napupunta. Dahil nga, ini-advance pala yan. Pag sinabi ni Marcos na may insertion ako dyan, na 100 billion sa DPWH, ang advance payment niyan, 1/4. So, kung 100 billion, magkano 1/4? 25 billion pesos. Either hanapan ng kontraktor yan ni Martin Romualdez at ni Saldico para ipa-cash advance, ibig sabihin, ibibigay ang proyekto, like sa mga Diskaya, at iba-ibang mga kontraktor, yung pinangalanan ni Marcos, na kunwari ay
hindi siya sangkot, yun pala doon ang gagaling. Kay Sandro Marcos, napilitan siyang ibalik ang 2 billion pesos doon sa mga naunang nakuha niya sapagkat binawasan ni Saldico ng 8 billion ang according sa, at hindi man yun gagawin ni Saldico kung hindi niya pinaalam kay Martin Romualdez. Ngayon pumalag si Sandro Marcos. Ganito po kalubha ang nangyayari sa budget insertions. At hindi pa nakontento si Marcos, may 97 billion pesos na ini-expose si Saldico sa budget 2026 na flood control pa rin. At si Marcos pa rin ang nagpa-insert nito. At ang nagmaniobra, si Pangandaman. Kaya hindi po believable na mukhang gustong ituro ni Ping Lacson at nila Tuta Soto, si Lucas Bersamin at sila Pangandaman na nakipagsabwatan together with Bunuan na DPWH. Pinatakas na po si Bunuan, ha, mga kababayan. Because it will be Marcos Jr. as the president who is going to sign the budget bill to become General Appropriations Act or to become the budget law. Makikita niya na nagbago at nawala ang mga items sa budget kasi according to him, binabasa niya page per page. Nagmayabang pa nga siya, no, doon sa budget signing na binasa niya ng 4,000 plus pages, no? At hindi yun kapanipaniwala. Siguro baka 5 pages lang binasa. Tamad yun. Tamad magbasa yun, mga kababayan. Ganon din po ang binabanggit niya nang tinanong siya na nakita nila Pangulong Duterte may mga butal-butal, may mga blanco na nagkakahalaga ng mga 241 billion pesos. Ang discrepancy for 2025 budget, well, in fact, it was 470 billion. Sabi niya, wala, that is not true. He is lying. Nagsisinungaling daw si Pangulong Duterte noong January 2025. Bago po ipadukot si Pangulong Duterte noong March, binanggit po niya ito kasama kay Congressman Ungab that Marcos Jr. signed the budget law na mayroon pong mga isiningit na 241 billion pesos. Well, in fact, it was 470 billion pesos. At ang naveto lang ni Marcos doon sa kinatay na mga budget, 29 billion lang. Pinayagan niya po ang 430 billion pesos plus na mga projects and alignments and realignments and insertions. Meaning, alam niya. He has the consent and the knowledge about this. Kaya, sinong mastermind? Si Marcos. Sino ang kanyang pinaka-conspirator upang magkaroon ng operators like Saldico and the gang of 6 plus 4 na mga sindikato sa Kongreso? Si Martin Romualdez. At ang protector at operator ni Saldico, si Martin Romualdez at si Marcos. So it cannot be on Saldico alone. And kaya nga iniiwas nila ang ICI na pumunta at mag-imbestiga sa Ilocos Norte as an open call challenge made by Governor Chavit Singson kasi mabubuking po sila. That even Sandro Marcos had for 50 billion pesos mahigit na mga insertions. At ito, minimum niyan, 12 billion pesos po ang SOP o patong na napunta kay Sandro Marcos kung pag-uusapan ang kalakaran sa bigayan. So kung 50 billion yan in the last 3 years na umupo na kongresista si Sandro Marcos, hiwalay pa kay tatay niya, may 12 billion pesos mahigit ito na ipinatong at through insertions. Ayan. Ito ang hindi at ayaw gawin na mga pag-iimbestiga at pagkakalkal sa katotohanan ng ICI sapagkat sila ay binuo ni Marcos para mag-cover up at maghugas ng mga krimen at kasalanan which are pointing towards Marcos and Romualdez. Kaya wala tayong ma-expect diyan na mga gagawin nilang seryoso na aabutin nila ang pinaka mga sentro at malalaki
like kagaya po ni Bunuan, pinatakas na. Si Pangandaman, finire out na, pinatahimik lang. Si Bersamin, itong si Ulaybar, itong si Jojo Cadiz, ayaw din imbestigahan. Itong si Adrian Bersamin. Marami pa po ito. May mga si Grace po, no? Si Risa Hontiveros, itinuturo din po na inaccommodate ang kanyang insertions. According to the report presented to media by Captain Yeng sa kanilang programa. So, malaki at malawak pong sindikatong ito. But, ang inuhuli ngayon, mga sapsap at butiti at mga dilis at tawilis. But not the real big-time criminal perpetrators, starting off with Marcos and Romualdez. Magbabalik po ang ating video talakayan at video analysis. Sa susunod po, pag-uusapan natin itong banggaan ni Tota Soto at ni Robin Padilla patungkol po sa pag-expose ng troll farms o mga zombie keyboard warriors na pinupunduhan ng 1 billion a year halos ni Marcos para magsagawa ng misinformation, fake news, fake information at mga pananabutahe sa public opinion. At babalikan natin ang ilang mga attempts sa Senate Blue Ribbon Committee na dudugtungan ang cover-up line na ginagawa ng ICI. Muli, ito po si Ka Eric at ang ating habilin sa ating talakayan. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat.